Ito na mga kapatid, ito yung posted natin about PawnStick. Dahil maraming interested sa comment section, ilalabas na po natin to. Yan, i-guide natin kayo. Ito guys, heads up po, ito ituturo ko is based on my experience, implementation, and then at the same time, ano siya, tawag na ito, effective. So hopefully hindi naman mabash kasi alam naman natin pagka medyo tayo nag-share, andyan talaga yung mga basher. Pero ito in good faith mga kapatid, ilalabas natin to, i-share natin dahil sa willingness natin makapag-guide na mga newbies. Okay? So, simplihan natin ito. So, as much as possible, the simplest way ipapakita ko. Ayan ha. So, tara guys, straightforward tayo guys. Huwag na nating pahabain to. So, ganito ang setup niya guys ha. Simplify natin. Halimbawa, OLT hardware, ito yung pawn output. So, ang setup natin or layout natin ngayon is FBT. Note mga kapatid, FBT. So, pwede akong maggawang video ulit para yung sa standard layout, yung may mother, SN, residential. Okay? So, i-layout natin yun, i-video natin, i-emphasize natin. Pero dito sa video natin ngayon, FBT setup guys. So, ayan, dito sa upper section natin, meron po tayong 8 ports or 8 split na FBT. So, ilalagay natin dito sa harapan natin, i-layout natin para at the same time, ma-visualize at makuha ninyo kung ano yung ina-explain ko. So, eto guys ha, for example, eto is from OLT, output pawn module. Eto, yan. So, lagay natin yan dyan para makita nyo yung flow, yung topology niya. So, flow. So, eto, kuha tayong FBT. So, yung FBT calculation at pag-arrange niya, separate video gawa natin yan para makaka-relate yung iba. So, in this case, ano natin yan, layout lang natin, ganito. So, una is 95.5. Okay, tapos 90.10. Ganyan lang. So, not much about calculation. Di ko i-discuss para hindi tayo malito. Uunahin lang natin yung, ano niya, yung flow. Kung paano gagamitin si PawnStick, mga kapatid. Ito ha, heads up, ang setup po natin is single core. Okay, so isang buhok lang ang gagamitin natin. So, dito effective si PawnStick dahil isang buhok lang yung gagamitin natin. So, ito layout natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, assuming guys ha, ito yung buong latag mo sa isang barangay. Ano natong ilaw muna. Ayan, balikan natin guys ha. Assuming ito yung buong latag mo. Sabihin natin, wag na natin sabihin isang barangay kasi FBT, maraming knockbacks yan. Sabihin natin from your OLT, main server mo OLT module, dyan tayo mag-output. Sige, ganyan. Dito natin lagay yan ha, ganyan. So halimbawa, itong deployment na to is 5 kilometers away from your server. Note again, ulitin ko, single core. Ganito lang guys, ang napaka-simple. So, ito sa FBT natin, yung pinakauna, alam naman natin, yung pinaka-input niya is green. Diba? Green. So, tusok natin dito sa ating module. Ganyan. Tusok sa module. Output ni main OLT sa inyong server. Ayan. So, once na-output na yung green, na-input na yung green, syempre yung dilaw, ito yung kabila, yung dilaw is output. Yung output na ito, itutusok natin dito sa green. Ayan. So, daisy chain. Green. So, i-patch natin guys ha. Diretso-diretso na to. Patch na natin. So, yellow out, green input, yellow out, green input. Ayan. Ayan. So, assuming ha, na-patch na natin yan guys. Na-patch na natin. So, ito is meron ng flow. Meron ng flow. Meron na po itong output. So, saan papasok ang ating PawnStick? Ganito guys. Halimbawa, di ba, example natin is 5 kilometers yung buong layout na ito. Yan. So, halimbawa, ito, puno na.
First barangay, puno na. Sabihin natin second barangay, puno na rin. Third, puno na rin to, puno. So since isang buffer core lang or isang fiber line lang yung gamit mo, instead na maglalatag ka ulit galing server dito sa OLT, module, PON, maglalatag kang panibago up to doon sa dulo, since ano siya, single core, wag na tayong maglatag guys kasi dito na papasok yung ating PON stick. Okay? Heads up, ang kinagandahan nito guys, halimbawa, di ba, ganyan na, nandito na tayo sa last barangay. Ito yun. Dukutin natin guys ha, para makuha natin. Ito na yun. Ito na yung last nap. May reading na to. So, puno na siya guys. Sabihin na natin, pangpito na yung ano, may naka-load na sa pangpito. May spare port ka. Sabihin na natin, yung port number 8. Ito yung nag-iisang port na tira. Patch mo dito. Kuha ka ng ano, patch nyo ang fiber line dito. Tapos fiber line dito, output ni PLC splitter na FBT, yung last snap, output niya, input nyo dito sa module na PON stick. Okay? Once na input nyo na po dito sa ating module na PON stick, mayroon po tayong switch or pwede na po itong irekta sa panibagong OLT. Okay? So panibagong OLT, pwede niya itusok doon sa kanyang uplink. Okay? Dito yung tanggap, dito yung papasok. So pagpasok dito, panibagong OLT, sa succeeding areas or succeeding barangays going forward 5 kilometers away after sa layout nyo, pwede na kayo mag-re-OLT. Tama po narinig nyo guys, pwede kayo mag-re-OLT. So dito sa settings natin ngayon, setup natin, itong PON stick natin is IPON. So IPON din po yung module ng ating OLT sa server. Okay? Ito yung setup niya. Pero may wide at saka may variation po siya guys. Pwede po kayo mag-GPON, mayroon pong pang GPON na PON stick, mayroon din pong XPON. Ayan. So I hope po na-explain ko dito the simplest way. Napakasimple lang po yan. Straight line, sum up natin summary. Straight line, daisy chain, FBT. Ayan, puro po yan may reading galing sa ating main OLT. Output po dito hanggang sa last nap. Ayan, last nap, puno na po sila lahat. Mag-allocate ka lang ng isang port. Kumbaga parang ito is parang nagtusok ka lang ng fiber wire sa yung router. Parang ganun lang din. Para siyang client side. Pero magiging switch. Parang switch siya. Kasi pwede kang mag-re-OLT sa area. Yan guys ha. Pagdating sa dulo, panibagong OLT, panibagong module na PON module, panibagong distribution, panibagong layout. Of course, calculate po natin kasi syempre kung ipon ito, wag po pasobrahan kasi may syempre capacity po siya. May limit po yung capacity niya. Pag di tayo mag-exceed lang ng sa ano niya, yung capacity niya, yung consumption natin, goods pa rin to na principle. Pero kung ako masusunod, mas maganda kung GPON. GPON ka doon sa OLT sa server mo, FBT mo, yan, layout GPON, tapos GPON or XPON yung gagamitin mo. Kasi nga, mas wide as malapad or mas ano yung capacity kasi 2.5 compared to IPON. Ayan. So kasi kung 2.5G ang capacity tapos ilan lang to na napbox, ilang clients lang, piece of cake at saka maluwag lang. Kahit mag-extend pa kayo doon sa dulo ng panibagong OLT. Ayan guys, hopefully nakatulong tong aking input ngayon. Simple video for today. Simple tutorial. Syempre, pagka meron po kayong gustong i-add or meron po akong nakalimutan, nakaligtaan, ilagay nyo po sa comment section. Open po tayo for correction para po yung ano natin, mga viewers, hindi maligaw at di malito guys. Kasi etong ating tambayan, ang main purpose is for learning. Ayan. So, collective information po ito from comment section, meron tayong makapulot, at saka yung nagbabasa makaka-relate din. So, ayan guys ha, sinimplihan lang po natin. So, siguro soon gawa tayong another video, 16 port na naman na FBT. Sabayan na natin na ng actual reading. Dapat nakapatch po siya na may actual na OLT at saka i-reading natin to. So, for the meantime, ito po, dinidiscuss ko lang unti-unti
yung kanyang topology, yung kanyang flow para po tayo makarelate in preparation po sa actual implementation. Yan po mga kapatid, salamat once again sa Umagang Kay Ganda. It has been your tech guide. My name is Chan. Saying practice and make sure you do it yourself. Bye for now.